Samantala, nilinaw naman ng Malacanang na hindi certified as urgent ang mga binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na priority bills. Para sa update, magbabalita live mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ba ang paliwanag dyan? Angela, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw daw na nakasaad sa konstitusyon na kailangan lang mag-certify as urgent kung may public calamity o emergency. Dahil din dito, hindi sesertipikahang urgent ng Pangulo ngayong taon ang General Appropriations Bill o panukalang pondo para sa 2026. Patapos na rin daw kasi ang Kongreso at bago magpasko ay nakatakdang isumiti na ang enrolled copy ng GAB. Kasabay niyan, ipinaliwanag ni Yusek Castro na nagbabagong political landscape at pag-abuso ng ilan ang dahilan kung kaya't hiniling ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad ang Anti-Dynasty Bill at Party-less System Reform Act. Nais din daw kasi ng Pangulo na mas lumakas ang kapangyarihan ng taong bayan sa pagpili ng mga opisyal na magsisilbi sa gobyerno at maging patas ang sistema nang hindi nakabase sa apelyido ng kandidato. Samantala, bumuelta rin si Castro sa halos 2 buwang bakasyon na hinihiling ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte sa 17 bansa. Sabi ni Castro, lahat ng public servant dapat nagsisilbi sa bayan. Kaya kung magbabakasyon, dapat din daw itong ipaliwanag. Bukod dito, Angela, tiniyak din ng palasyo na iiwasan na ng DPWH ang delay sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno. Kasunod naman yan ang pagpuna ng COA sa higit 1 bilyong unutilized budget ng MMDA. Angela. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.